Sa chapter 86 ng Record of Ragnarok, may isang misteryosong panel na iniwan na naglalaman ng impormasyon tungkol kay Serizawa Kamo, na kinikilalang isa sa pinakamalakas na samurai sa panahon ng Edo. Nang ito ay makita ng mga taga-subaybay, biglang lumutang ang malaking pagtataka at katanungan kung sino nga ba talaga si Serizawa Kamo, at yan ang ating sisilipin ngayon. Sa mga kakups ko sa YouTube, mahal ko kayo, dahil sa inyo na isa katuparan ang video na ito, medyo late nga lang sa pag-upload, kaya sorry na agad. Wala nang paligoy-ligoy pa, kung handa ka na Teren at simulan na natin. What's up mga kups, Manga Moto nagbabalik. Sino nga ba si Serizawa Kamo? Papasukin natin ang manga na binuo ni Yumi Murashinya na Requiem of the Shinsengumi. Alam mo ba na siya rin ang lumikha ng Record of Ragnarok, na ngayon ay sinusubaybayan mo? Magiging masaya ito dahil sa paglalakbay natin sa kabanata 7 ng Requiem of the Shinsengumi, na may pamagat na Serizawa Kamo. Ang pagkakataon na ito ay talagang kahanga-hanga, lalo na't si Serizawa rin ang ating hinahanap. Ito'y isang pagkakataong talaga namang hindi dapat palampasin. Sa pagsisimula ng kabanata 7 na pinamagat ang Serizawa Kamo, sa isang tahimik at magandang lugar sa Japan noong ika-3 taon ng Bankyo era, ika-8 ng Pebrero sa taong 1863, sa payapang bayan, may isang lalaking mabilis na tumatakbo, sino man ang nakaharang sa kanyang daraanan ay agad niyang pinatatabi. Siya ay si Hijikata, isang lalaking kilala sa kanyang tapang at bilis ng kilos. Late na siya, bungad ni Hijikata sa kanyang sarili habang nagpapatuloy sa pagtakbo. Hindi siya sanay na malate at hindi niya gusto ang ideya ng pagpapalampas ng oras. Ang araw na ito ay may mahalagang misyon siyang kailangang tuparin. Sa kabila ng kanyang pagmamadali, sa wakas ay nakarating si Hijikata sa kanyang destinasyon. Ngunit, hindi maalis sa kanyang isipan ang patuloy na pag-aalala. Bubugbugin lang naman siya ni Isami Kondo, kung sakaling malate siya mga kops. Ang alalahanin na ito ay hindi basta-basta nawawala sa isipan ni Hijikata habang siya'y patungo sa kanilang pagtitipon. Pagpasok ni Hijikata sa loob ng Shikawa Densuan, agad niyang napansin na wala pa si Isami Kondo. Ipinaliwanag sa atin na ito ay naganap noong ika-8 ng Pebrero, taong 1863, sa ika-3 taon ng Bankyo era. Lahat ng mga Ronin, Tsugarol, at maging ang mga taga-bukid na nag-aakalang sila ang pinakamalakas ay nagkatipon-tipon malapit sa rehiyon ng Kanto. Ang bilang ng mga dumalo ay umabot sa 235, at kilala ito bilang ang pangkalahatang pagtitipon ng Rushigumi. Napabanggit naman ni Hijikata na, talaga nga namang kamangha-mangha, lahat ng narito ay tila malalakas. Patuloy naman ang kanyang paglalakad nang biglang may nasagi siyang tao. Agad namang napasabi ang kanyang nasagi na, "Hoy! Mag-ingat ka naman sa paglalakad." Hinanap naman ni Hijikata kung saan galing ang boses na iyon at nang makita ni Hijikata, galit na galit ang kalbong nasagi niya. Sinabi ng kalbo na papatayin niya si Hijikata. Humingi naman agad ng paumanhin si Hijikata, sa kadahilan ng hindi agad niya nakita ang kanyang nasagi dahil sa sobrang liit nito. Ngunit lalo namang nagalit ang kalbo at handa ng manakit. Nang biglang napigilan ni Hijikata ang pag-atake ni kalbo gamit ang isang paa. Napakwento naman si kalbo na ang tulad ni Hijikata, na isang mahinang nilalang at kabilang sa mga mababang uri ng samurai, ay hindi dapat naririto. Ang mga kilalang mandirigma lamang na nagtagumpay na sa kanilang sariling karangalan ang dapat pumunta dito, aniya. Sa napakaangas na panel na ito, ibubunyag ang pangalan ni kalbo, Totsukichi ang Kama Itachi. Alam mo ba yung kwento tungkol sa Kama Itachi? May mga kwento tungkol sa mga ito, mga nilalang daw na parang weasel na sumasakay sa hangin, at pagdulot ng pinsala sa mga tao gamit ang kanilang matalim na patalim. Pero ang kakaiba, pag tinamaan ka nila, hindi mo agad mararamdaman ang sakit. Sobrang astig diba? Pero alam mo yung loko na si kalbo. Akala niya ang tindi niya, nakakatakot kasi ang alias niya, pero isang simpleng sipa lang, duguan na agad ang ilong. Napakaangas talaga. Bigla na lamang napatanong si Hijikata kung bakit napakaraming tao ang nagtitipon-tipon sa lugar na iyon. Nagulat si Totsukichi dahil wala talagang kaalam-alam si Hijikata kung ano ang meron sa napuntahan niyang lugar. Dito na ipinaliwanag ni kalbo na mapopromote sila bilang opisyal na samurai kung matagumpay nilang mapoprotektahan si Tokugawa Iemochi sa kanyang paglalakbay papuntang Kyoto. Ngayon, naintindihan na rin ni Hijikata kung bakit maraming malalakas na mandirigma ang naruroon. Itinuro niya ang dalawang kapansin-pansing mandirigma na may dalang malaking maso. Subalit mabilis na pinigilan ni kalbo si Hijikata sa pagturo sa kanyang napansin. Nasabi ni kalbo na ang dalawang itinuro ni Hijikata ay ang magkapatid na Tachibana.
Wala silang pakialam sa politika, at pangalawang kalikasan na sa kanila ang pagpatay, walang pinagkaiba sa normal na pagkain. Biglang sinabi ni Kalbo kay Hijikata na, tumingin ka doon. Nakita na pala ni Kalbo ang mga dating sumo wrestler na naging rogue. Ang nasa gitna ay ang pinakapinuno, at kaya nitong baliin ang leeg ng kanyang katunggali gamit ang kanyang open hand sumo slaps. Nang biglang nalipat ang eksena, ang atensyon ay agad na tumaas. Sa kahabaan ng nagaganap na sagupaan, isang mandirigma ay biglang nawala ng kanyang mga daliri sa gitna ng malupit na laban. Sa gitna ng kaguluhan, nagawang ipaalam ni Kalbo ang mga detalye tungkol sa pinakamalupit na grupo ng mga revolusyonaryo, ang Ayhautay. Alam mo ba, sila ang pinakamalupit, pinakamasamang grupo ng mga revolusyonaryo sa lugar na ito, pahayag ni Kalbo sa gitna ng bakbakan. Ang mga Ayhautay, mga walang hiya. Handa silang gawin ang anuman, kahit na pagnanakaw sa bangko o pagpatay sa mga inosente. Subalit isang bagay ang dapat mong tandaan, ang kanilang kasanayan sa paggamit ng espada ay hindi dapat baliwalain. Nanatili naman ng kalmado si Hijikata habang hinihimas-himas ang makinis na ulo ni Kalbo, ngunit biglang nagulantang ang karamihan, kasama na si Kalbo, nang dumating ang isang grupo na talagang kilala, sila ang pinakamasama at pinakamalupit na pangkat, ang Tenen Rishirin Ryu. Naglabasan ng sangkaterbang pawis ni Kalbo habang itinuturo nito ang pinaka-nakakatakot na grupo na dumating. Ipinaalam ni Kalbo ang mga pangalan ng mga kinatatakutan niya. Si Kondo Isami, ang batika na walang kapantay na Ronin, si Okita Soji, ang henyong swordsman na gumagamit ng Godspeed 3-stage thrust, si Harada Sonosuke, laging may dalang karit at gumagamit ng Darius style, siya ang Grim Reaper ng grupo, sina Nagakura Shinpachi, Tudo Haisoke, at Yamanami Kisuke, ang gumagamit ng Shindao Munenryu style. Napakabangis ng mga ito, mga kops. Wala naman impormasyon si Kalbo tungkol kina Abiro at Ino, subalit nabanggit niya na maraming mga swordsman na malademonyo sa lakas sa kanilang hanay. Dagdag pa ni Kalbo, kahit ang tatlong pinakamalaking dojo sa Japan ay nagmumukhang walang kwenta kung ikukumpara sa squad ni Kondo Isami. Pinayuhan ni Kalbo si Hijikata na huwag magsalita ng hindi maganda sa grupo ni Isami kung nais niyang manatiling buhay o humaba ang buhay. Ngunit sa isang iglap, nakita ni Kalbo na nasa harap na ni Isami ang kanina lang nakatabi niya na si Hijikata. Nasaksihan ni Kalbo ang suntok ni Hijikata sa sikmura ni Isami, kinilabutan si Kalbo ng matindi at napatanong naman si Isami kung bakit siya sinuntok ni Hijikata. Sumagot naman si Hijikata sa kanyang boss na, alam mo ba kung gaano ako katagal naghintay? Humihingi ng paumanhin si Isami, ngunit may pahabol ito kay Hijikata, na, hindi ba lagi ka rin naman late? Nagugulumihanan si Kalbo sa mga pangyayari dahil sa paghingi ng paumanhin ni Isami Kondo kay Hijikata, at napatanong si Kalbo sa kanyang sarili kung magkakilala ba ang dalawa. Nagpasalamat naman si Hijikata kay Kalbo at sinabihan na rin ni Shinpachi si Hijikata na aalis na sila, kaya't sumama na si Hijikata Toshizo. Natulala si Kalbo ng ilang saglit at naalala niya na si Hijikata Toshizo ang mad dog na lumaban kay Sasaki Tadasaburo. Sa mga hindi nakakakilala kay Sasaki Tadasaburo, ilalagay ko ang link ng video sa comment, salamat. Napaluhod naman si Kalbo dahil mali ang napagtripan niyang tao, at sobrang pasalamat siya dahil hindi siya tinodas ni Hijikata. May sumigaw naman sa di kalayuan at sinabi nito, nabangga mo ako at hindi ka man lang humingi ng tawad. Narinig ito ni Hijikata at dali-daling pumunta kung saan may mag-uumpisang laban. Masayang-masaya ang mukha nito habang papalapit sa maglalaban, parang Marites dito sa amin kung saan may gulo, nandun agad. Narito na at napapalibutan na ng grupo ng Ayhautay ang isang lalaki, ngunit nananatiling kalmado lamang ito, parang walang pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanya. Napahikab lang ito habang sinasabi na, pasensya na, puyat kasi ako buong gabi dahil sa babaeng kasama ko na magaling sa kama. Ipapakita ang buong itsura ng lalaking mapapalaban at napatanong ito kung sino ang mga nakapaligid sa kanya. Nagmamadali namang tumatakbo si Hijikata upang masaksihan ang magaganap na bakbakan, nakakuha ito ng magandang pwesto kung saan saktong-sakto ay mag-uumpisa na ang bakbakan. Mabilis na umatake ang miyembro ng Ayhautay gamit ang sibat at ang target nito ay ang leeg ng misteryosong lalaki. Mabilis itong nakaiwas sa sibat at nagwika ng mahusay ang kanyang katunggali. Ngunit sa isang iglap, mabilis na nag-counter-attack ang misteryosong lalaki na pumutol sa braso ng miyembro ng Ayhautay. Nagulantang ang lahat sa kanilang nasaksihan habang napaluhod naman ang mayabang na miyembro ng Ayhautay. Naglakad itong papalayo na parang walang nangyari at nagsabing makikiraan.
Sa epic na panel na ito, hamarang sa daan ng misteryosong lalaki si Hijikata at nagtanong kung sino ba itong misteryosong lalaki na ito. At dito na ipapakilala sa atin na ang misteryosong lalaki pala na ito ay walang iba kundi si Serizawa Kamo. Ay lalahad rin sa atin na sa kalaunan ay magiging pinuno siya ng Shinsengumi. Ito ang unang pagtatagpo ni na Hijikata Toshizo at Serizawa Kamo. Kung sakaling makakuha ito ng 100 likes, maglalabas ako ng part 2, at doon, masisilayan ninyo ang bangis at husay ni Serizawa Kamo. Kahit si Okitsuji, ang pinakamahusay na swordsman, ay hindi nakaligtas sa lakas at galing ni Serizawa. Ngunit kung hindi naman po ninyo gusto ang part 2, wala pong problema, kakalimutan ko na lang ito na parang nothing happened. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!